Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay. Update po tayo sa Kim Pao ganap at iba pang showbiz ganap sa ngayon. Ayon po sa aking legit na sources ay talagang marami na naman sa ngayon ng kinikilig sa Kim Pao dahil ubot tangi ang kanilang mga holding hands at kitang-kita ng mga netizen kung paano sila mag-holding hands sa kabila ng kanilang kasikatan at sa mga buzzers ay talagang may mga tao talaga na spotted at napakatalim ang kanilang mata pagdating sa Kim Pao. Kaya ngayon, marami sa mga netizen ang mahanga sa Kim Pao. Dahil kahit anong palusot ng mga iba para sa kanila, ay sila pa rin ang tambalan na the best sa ngayon. Believe it or not, tayong mga Kim Pao updates ang nangunguna at trending sa industriya sa ngayon. Kaya ngayon, hawak kamay lang ang kanilang nakita at sobrang kaswitan. Paano na kaya pag nakita silang nagde-date na sila lang? Is it that was the humor or that is true? Okay, alright. Nadako na naman tayo sa ibang topic sa kanila. Sinong naniniwala dito na si Paolo Avellino ay palagi or namimisita sa kondo ni Kim Chiu? I-comment down below nyo lang po kung naniniwala kayo at kung hindi naman, mag-comment lang po din kayo. Normal lang po yung mga buzzers dyan na binabasa ng ating content. Normal na lang po yan sa atin. At huwag po natin palaging isa-isip na ang lahat ng bagay ay hindi normal ang pagiging negatibo sa kanilang mga pang-araw-araw sa buhay. Okay. Umpisahan na po natin mga iba pang updates patungkol sa Kim Pao sa ngayon na kung saan ay talagang kitang-kita natin kahit saan man sa sulok ng mundo, mapa-Pilipinas man o ibang bansa, ang sagradong Kim Pao na tambalan ay talagang umaalingaw-ingaw na at very trending talaga sila. Sa mga fans ng Kim Pao dyan, sa tingin nyo ba, kung kayo yung nasa kanilang katayuan o yung kanilang sitwasyon, sa tingin nyo ba is ang Kim Pao, kung halimbawa lang to ay magkaroon ng confrontation sila Paolo Avellino at saka si Sian Lim, what do you think or what do you expect? For example only, ano yung sa lagay ninyo ang masasabi ninyo ng mga fans niyan ng Kim Pao kung sakaling magkaroon man ng confrontation sa kanilang dalawa?
Magiging masaya ba ang fans ng Kim Pao or magiging malungkot? Dahil sa akin kasi, pag yung fans ng Kim Pao ay naging malungkot, malungkot na din yung mga iba dyan. Malungkot na din ang Kim Pao at hindi na natin alam kung saan natin kukunin yung hugot natin kung sakaling may confrontation na magaganap. Kung sakali man na mag-win back si Sian Lim kay Kim Chiu, siguro mawawala na rin yung tinatawag natin na Kim Pao kung sakaling mag-win back si Sian Lim kay Kim Chiu. Pero kung sakali naman na hindi mag-win back si Sian Lim kay Kim Chiu is meron at meron pa rin ang Kim Pao. So, sa atin bilang mga fans ng Kim Pao update, which do you prefer? Yung magkipag-usap pa si Kim Chiu kay Sian Lim or let Sian Lim na hindi naman sa pagdudusa ba, pero let Sian Lim realize kung ano yung kanyang ginagawa or nagawa na pagkakamali kay Kim Chiu. Because aside from for my own opinion is parang hindi na kasi tama na makipag-usap pa or makipag-settle pa kung sa akin lang, makipag-settle pa si Kim Chiu kay Sian Lim kasi sa lagay na ganun ang kanyang ginawa, parang wala na din silbi. Hindi na, kumbaga, hindi na natin pwedeng i-deny yung katotohanan na nawala yung respeto or hindi naman sa respeto masyado. Parang nawala yung tiwala ng mga fans nila sa kanilang dalawa o kay Sian dahil sa kanyang ginawa kay Kim Chiu. At dahil dyan ba, maraming mga fans instead na fans na ngayon ni Sian, nagiging buzzers na sila ngayon dahil nga po sa kadahilanan na hindi masyadong, kumbaga walang katotohanan yung ginagawa ni Sian Lim ba. Halos panay ng, parang ang nakikita kasi natin sa ngayon is panay ng bas ng tao kay Sian Lim. Kaya kasi siya binabas dahil nga po, alam naman natin yung kalagayan ni Sian Lim na yung paepal ba. Masakit man na sabihin o masakit man na intindihin yung salitang paepal, pero yan po yung nakikita natin kay Sian Lim. At hindi lamang po nakikita yan kay Sian Lim, kundi yan kasi yung pinaparamdam ni Sian Lim sa kanyang mga fans. Kaya yung mga fans niya, instead na alagaan siya, kung sakali man naalagaan or suportahan siya, bigla na lang nagsiwalaan yung kanyang mga fans. Dahil dito, maraming mga netizen ang hindi nagustuhan ang sinasabi ng mga iba o sinasabi ng mga fans ng Sian Lim at saka si Kim Chiu noon. At dahil din dyan, nawala na rin yung mga kanilang mga fans. At hanggang ngayon, hindi natin maiiwasan na maikumpara sila sa iba-ibang klaseng tambalan dahil nga din sa kakagawan ni Sian Lim. So aside from that, marami na din dito ang mga fans nila ang lumipat sa mga ibang tambalan. That is very true. Kasi alam naman din natin yan at pansin naman din natin yan, di ba? Sa mga akala nila ay hindi pansin yung mga pinagkagawa ni Sian Lim before. Nagkakamali po kayo kasi lahat ng ginagawa ni Sian Lim hanggang ngayon ay pansin lahat ng mga netizen yan at lalong-lalo na sa kanilang mga fans. Kaya ngayon po ay talagang pinipilit na buhayin ang sinasabi nilang tambalan ng Sian Lim at saka si Kim Chiu dahil nga
naiinggit na si Sian Lim kay Paolo Avellino. Wala naman tayong magagawa kay Paolo Avellino or masabi dahil si Pao naman ay deserve niya naman na maging trending or maging viral sa ngayon dahil hindi naman niya po iniwan si Kim Chiu. Sa kasagsagan ng problema ni Kim Chiu at naging alone si Kim Chiu, ay andyan pa rin po si Paolo Avellino para sa kanya. Kaya hindi basta-bastang iwanan ni Paolo Avellino si Kim Chiu dahil nakita niya naman yung sakripisyo ni Kim Chiu sa kanya. Kaya nga marami dito ang napahanga kay Paolo Avellino dahil sa dirami-dami ng daw ng kanyang mga naging katamban, kay Kim Chiu lang din pala siya babagsak. Parang yung kasi mga sinasabi ng mga iba ba. Pero alam nyo, maraming mga netizen po ang nagsasabi na nagli-live-in na yung dalawa. At sabi naman ng mga iba, nakikitaan na daw sila sa kondo ni Kim Chiu. Which is, ayon din po sa aking legit na sources ko, ay may pagkakonfirmado daw yung sinasabi na nakikitaan sila sa kondo ni Kim Chiu. Dahil dito, marami na naman ang netizen ang naghihintay sa kanila or parang bagaba is hinihintay nila yung konfirmasyon ng dalawa kung sakali ba na totoo yun. Pero wala naman tayong makikita konfirmasyon kasi nga ang usapan na dyan is live-in. At hindi lang po yan. Marami din talaga dito ang abangers nila na nagsasabi na kasal na lang ang kulang sa kanila, which is very true na naman. Para sa akin na, tama naman yung mga ibang netizen kung isipin natin na bakit hindi na lang sila magpakasal, marami naman yung marami naman silang supporters at marami na daw silang ipon. Kesa binabas lang daw sila. Dahil nga po, sabi ng aking legit source ayaw kong magbanggit ng pangalan kasi kapag nagbabanggit kasi tayo ng pangalan, naisipin ng mga ating mga legit na sources na hindi na tayo, kumbaga hindi na tayo pagkatiwalaan, parang ganun kasi yung point. Yung hindi na tayo pagkatiwalaan and then syempre tayo lang naman na bilang isang vlogger at mga loyalista na kaibigan din nila, ayaw din natin masira yung reputasyon natin sa kanila at sa mga reputasyon din nila. Parang baga ba, vice versa lang tayo para paano ay makapag-update po tayo sa Kim Pao na favorito natin, di ba? Kaya dito napapansin ko sa dami or sa kasagsagan ng kanilang kasagsagan ng kanilang mga videos or sa mga blessings ba, binalang din natin ang mga project. Talagang solid Kim Pao lang talaga ang may katotohanan sa lahat Ito yung katotohanan, ito talaga yung very updated at alam kong ito yung simbolo ng mga marites at inaabangan ng mga marites na Kim Pao dyan kung saan po sila spotted. Alam niyo yung spotted na sinasabi ng mga latest na vlogger na yung nagja-jogging sila. Latest na yun Yun yung latest. Kasi nga, ang katotohanan, yung sometimes kasi si Kim Chiu ay, syempre sa busy naman siya, di ba? Nag-vlog din si Kim Chiu. Pag wala na kasi siyang time, ang bina-vlog niya lang kasi yung mga latest na din na. Para naman, may mga update ba rin ang Kim Pao sa kanya. Ganun kasi si Kim Chiu Kaya yung mga latest kasi sometimes latest yung ina-upload ni Kim Chiu saka latest din yung mga kumbaga, na-update ng mga ibang content creator. Akin lang naman is very updated talaga Ang update nila sa ngayon ay bumisita si Paolo Avellino sa kondo ni Kim Chiu dahil nga nagkaroon ng sakit-sakitan si Paolo Avellino at syempre
Alam naman din natin na itong si Kimi ay napaka-concern. Konting ubo-ubo lang ni Paulo agad-agad nandyan na siya. Alam mo yung maalaga si Kimi sa lahat. Inaalagaan niya kaya yan si Paulo Avellino tuwing may mga sakit-sakit si Paulo Avellino. At hindi lang kasi yan sinasabi sa mga camera sa mga... Alam mo ba, sa SOCMED kasi maraming sing marites dyan. Kaya hindi nila sinasabi na ito si Kimi na alagaan si Paulo Avellino at si Paulo Avellino nasa apartment ni Kimi. Hindi kasi niya sinasabi dahil nga kapag sinasabi mo kasi yan sa SOCMED at ina-update mo yung sarili mo sa SOCMED, nagkakaroon yan ng intriga. Interview dito, confirm dyan, hanggang sa mabas sila, mabas. Hanggang sa sabihin ng management, ganito, nag-trending kayo sa maling ganito, kailangan ayusin nyo muna bago kayo may project, sunod ng ganito. Siyempre, iisipin nila yan dati na masisira ang kanilang karir pag yun ay in-update nila ang SOCMED about sa ganyan na bumisita. Dahil hindi nga sila umaamin, di ba? Kaya yun po sa aking legit na sources ay yun talaga yung dahilan. Kaya nananatiling tikom ang bibig. Tikom ang bibig ng mga kimpaw sa mga sistemang yung pakilig factor ba. Pero meron na, there's something na. Meron na talagang something sa kanila. Pero ang konfirmasyon nga ay hindi pa nila naibibigay sa atin yun kasi yung katotohanan diyan. Ewan na tayong umangad ng konfirmasyon dahil wala naman tayong makukuhang konfirmasyon sa kanila. Pero there was a time na nagsabi yung aking legit na sources na lasingin mo si Paulo Avellino at may makukuha kang impormasyon dun sa kanya, sabi sa akin. And then, I was wondered, and then paano ko lalasingin si Paulo Avellino? We're not close. At saka, we came in a different family and different nature. Nakikita ko lang si Pao kasama si Kimi, pero nakikita ko rin yung legit na sources ko kasama yung mga dalawa. Pero sometimes kasi nakakailang kasi si Paulo ba? Parang I mean, ang isang tao kasi pag hindi nagsasalita, syempre maiilang ka. Yung pakiramdam na gano'n. At yun ay naramdaman ko yun kay Paulo Avellino, to be honest. Well, there was a time na nagsama lang kami sa mga simpleng kwan lang. Pero, hindi naman sa sobrang ilang-ilang ba. Yung, syempre, pag ikaw kaya yung masyado kang maingay, tapos biglang dumating yung hindi maingay, sa tingin mo, mag-iingay ka pa rin ba, di ba? May ilang ka na O yun yung pakiramdam ko nung nakita ko si Paulo. Dahil sa sabi ko, tama rin pala yung mga sinasabi ng ibang na maraming naiilang kay Paulo dahil nga po, hindi siya nagsasalita. And this is for today, my vlog. Please like and share naman po. At update po tayo mamaya. At maraming salamat po. God bless sa lahat.